Magandang hapon muli sa ating mga tagapakinig dito sa ating programang Ilaw ng Mesiyas. Hatid sa inyo ng Light of Messiah, Sorsogon Ministries at ng Light of Messiah Ministries Canada. And also, Shabbat Shalom to all our listeners. At sa patuloy na tumatangkilik na ating Facebook page, Light of Messiah, Sorsogon Ministries, na kung saan patuloy na nadadagdagan ang ating mga members, mga listeners, and also yung mga nakasubaybay dahil ating nilalagay doon yung ating weekly Torah readings na kung saan before our radio program ay nakapost na siya doon upang magkaroon tayo ng chance sa ating mga listeners na basahin ito before mapakinggan ang ating programa sa ganitong oras. Okay, so patuloy po tayong nakikinig sa pamamagitan ng Radyo Wow Smile Radio 99.5 FM at patuloy natin pinapasalamatan ang radio station sa tayo ay nakakapagpatuloy na makapagpahayag at makapag-share ng Torah sa ating hindi lang sa mga listeners kundi sa mga uh, followers natin sa Facebook page and also napapakinggan din tayo sa Facebook page ng Wow Smile Radio Media Services. Okay, so ako po yung lingkod, Sister Debbie Ferwelo, with sa kabilang linya ang ating tagapagturo, si Brother Richard Sison. Shabbat Shalom, Sister Deb. Shabbat Shalom, mga kapatid, mga kaibigan. Shabbat Shalom, Brother Richard. So sa ating pagpapatuloy sa araw na ito ng kapahingahan o Sabat, ay muli samahan nyo kami sa pakikinig sa mga kapahayagan ngayon ng ating weekly Torah portion na kapupulutan ng aral at mga kapahayagang nagdudulot sa atin ng kalayaan. Dahil sabi nga, the more na naiintindihan natin na unawaan yung mga kapahayagan ng Panginoon, the more na nakakalaya tayo hindi lang sa kasalanan, kundi nakakalaya tayo sa mga maling katuruan, nakakalaya tayo sa mga maling gawain, nakala natin ay tama, ngunit yun pala ay kontra sa Torah. Minsan, nagpapalaya din ito sa ating kaisipan, nakala natin ay mali yung mga bagay na nakikita natin, yung pala hindi naman kontra sa Torah. So, sino ba dapat ang ating pakikinggan? Ang Panginoon o ang bagay na naririnig natin sa ating kapaligiran? At alam niyo ba na tama na ang sabi niya, the truth will set you free. Ang tunay na katotohanan na nagpapalaya sa atin ay matatagpuan lang po sa Torah. Hindi lang po sa New Testament. Dahil ang lahat ng basihan ng New Testament writings o mga kapahayagan ng mga apostol, kahit ng Panginoong Yeshua Mesiya, ay nakabatay po sa Torah ng ating Panginoon. Because Yeshua is hindi lang siya yung lawgiver, kundi siya din yung mga nagpapahayag sa mga tagasunod ng Panginoon, panahon pa ng ni Adam and Eve, hanggang sa mga apostol, hanggang sa mga prophets, the mga patriarchs. Okay, so yan po ay mas malilinaw sa atin ngayon yung mga ipapahayag sa atin ni Brother Richard. Kaya standby po tayo at sabayan po natin ng panalangin ang ating kapahayagan ngayon. Pangunahan tayo ni Brother Richard Sison. Okay, tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na binigay niyo po sa amin na muli po kami makapaglingkod sa inyo at makapaghayag ng inyong salita, ng inyong Torah na paabot ito sa mga kapatiran na naghahanap ng katotohanan na nawa, Panginoon, ng inyong salita ay makarating sa mga pusong naghahanap sa inyo. At ito po ay paglaguin nyo sa kanilang mga puso na ito'y magbunga ng mga good things so, na ayon na magbibigay ng kapupurihan sa inyo. Nawa, Panginoon, ay pagpalain ninyo ang bawat isa. At ito po, Panginoon, ay inahandog namin sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Amen. Okay? So, ang ating pong weekly Torah portion ay mababasa sa Leviticus chapter 26, verse 3 hanggang chapter 27, verse
34. At yan po ay may pamagat na Bekukotay sa Hebrew at na ang ibig sabihin ay in my statutes o sa aking mga palatuntunan. Ito po yung last reading, weekly Torah portion para sa aklat ng Leviticus at ang pamagat na ito ay mababasa sa unang verse ng ating parsha. Ito po ay halaw doon sa unang verse ng ating parsha na mababasa natin doon, if you walk in my statutes. Okay, so sa mga huling kabanata ng aklat ng Leviticus ay ipapahayag po sa atin yung mga pangako ng ating Panginoon sa mga susunod sa kanyang palatuntunan. So hindi lang po siya utos no palatuntunan, statutes Mhm. and mga patakaran. Mhm. At kung hindi po susunod, sabi nga, ito yung mga pahayagan sa Israelites. But then, dahil tayo ay nag-cleave sa Israelites, we claim na ito rin ay para sa atin. At para mga pangakong ito ay para sa atin. Ngunit kung tayo po ay tatalikod sa mga palatuntunan ng Panginoon, mas matindi po yung mga mararanasan na naranasan na ng Israel. Napatunayan natin na totoo yung salita ng Panginoon, na kung ano yung binitawan ng kanyang salita, hindi lang yung pangako ang matatamo mo, kundi kung tayo ay tatalikod, nandun po ang nakakatakot na magiging kalagayan ng isang mananampalataya dati, and then bigla na lang ay tumalikod sa Panginoon. Tingnan po natin, pag-aralan po natin to with Brother Richard Sison. And also, iba pang mga utos at panukala tungkol sa tithes at iba mga sa pagbibigay ng pangako sa Panginoon at iba pa na ngayon ay papahayag sa atin ni Brother Richard Sison. Salamat, Sister Deb. Tama ka dyan, ano? Sister Deb, na ang mga mananampalataya o mga tinatawag nilang sarili nilang mananampalataya at kiniklaim nila yung mga promises sa Bible, ano? Ito, promise Yeah. ito ng Panginoon, ito, promise ito ng Panginoon. Pero ang hindi nila nakikita, yung mga promises na to ay may condition. Ang condition Yes. ay susunod ka sa kautusan ng Panginoon, hindi yung unconditional promises, walang ganon, ano? Um, Kasi hindi hindi po ganon ang Panginoon. Ang sinabi niya, kapag ginawa mo ito, gagawin ko to. Pag hindi mo ito ginawa, itong gagawin ko. So, kaya dito, no, sa parsya na to, merong 7 major blessings na ibinibigay siya pag sumunod, no? Pag hindi ka sumunod, 21 times 3, 21 na Mm, punishment ang abutin. So mas medyo marami. mabigat talaga, no? Anyway, katulad ng sabi ni Sister Deb na Leviticus 26:3 hanggang Leviticus 27:34, no? 7:34. Yan ang ano natin, yan ang parsya, no? So, um, tungkol ito sa law, no? Sabi na, these are my laws or these are my statutes, no? Ngayon, ang understanding kasi ng iba, ang law, wala na. It's done away with, no? Binibase nila yan sa nakalagay sa Romans chapter 6 verse 4. Um, yung for sin shall not have dominion over you, for you're not under the law but under grace. Yeah? So yun ang ano, Mm. no? Yun ang basis nila, no? Pero it was taken out of context. Ang ibig sabihin niyan, kinuha lang yung bersikulo na yon at yun na yon, nilayo na Ginawa, oo. sa Parang pagkakaiba. ginawa ng authority, Parang which naging is hindi siya naka-line up sa Torah. ang Leviticus for example, ano, ito ang libro sa Biblia na kung saan ito'y direktang salita ng Panginoon mismo. About 95% verbatim, ibig sabihin word by word, ang Panginoon na nagsasalita, nililista lang ni Moses. Mm. Hindi yung parang inspired lang. Katulad ni Apostol Pablo, in-inspire lang ng Holy Spirit. Magkaiba yun eh. Ang inspiration kasi, meron pa ring human factor. Gina-guide lang ng Holy Spirit, no?
Pero yung salitang direkta ay iba yon, ano? Ngayon, sasabihin ng iba, hindi, ang salita ng Panginoon, pare-pareho yan. So, ang ibig ba sabihin, ang salita ng Panginoong Yeshua ay kapareho ng level ng salita ni Apostol Pablo? Ganon, ano? Hindi po. Mas mataas, malayong mas mataas ang salita ni Yeshua. Kasi siya ay Oo. Panginoon, ano? At Ah, talagang, at ibig sabihin, Brad, may ano lang ah, ako na, ibig sabihin, mas maaasahan yung mga galing sa bibig ng Panginoong Yeshua. Yun eh, sure ball, kung ika nga, ano. So, Diba? hindi po intindihin natin, kasi ang Biblia po, hindi porke lahat ng nakalagay diyan salita ng Panginoon. Sa loob mismo ng Biblia, may salita ang diablo, may salita ang Mm, kalaban, may salita yung salita kaaway, ng may tao. salita. So, ibig sabihin, i-quote ko rin yun, di ba? So, medyo maging mag-isip po tayo ng medyo mahusay-husay. Ang essence ng Bible, kung ano yung message niya, that's from God. Pero, just like ito nga sinasabi ko na ah, maski sa templo, merong holy place. Merong most holy. Merong ano, hindi hindi level eh. Oh, may mga level, may mga certain level ang ano, maski sa temple system, iba yung high priest, mas mataas, followed by the chief priest, followed by the mga priest na regular, followed by Levites, men of Israel, mga women, bago yung mga from the nations. Intindihin po natin yan, ano? Ang Levites ay hindi katulad ng mga priest, no? Maski sa mga disipulos ng Panginoon, ibang level ni Peter, James, and John. Di ba? Medyo, intindihin natin. Kasi minsan, para tayong, dapat pare-pareho. Iba po ang salita ni Apostol Pablo sa salita ng Panginoong Yeshua o salita ng Ama. Hindi po Oo. sila magka-level. Oo. Saka, ang Kaya ang dapat, kaya dapat isa hindi pa, ko Brad, kontra yung salita ni Apostol Pablo, hindi siya dapat ko kontra sa salita ng Ama, no? So, yun ang ano ron eh. Hindi pwedeng mas mapareha lang sila. Hindi pwede yun, no? Hindi rin pareho sila ni Yeshua, magkaiba. Hindi po ganon. Kaya pag sinabi ni Apostol Pablo na wala ng law, hindi po pwede kasi sinabi ng Panginoon, ang law niya hindi nawawala. So hindi mo pwedeng ibaliwala ang salita ng Ama dahil level sila sa tingin natin ng salita ni Apostol Pablo. Kahit pa mm, expired siya ng Holy Spirit, di ba? Hindi po magkaiba po 'yon. So intindihin po natin 'yon. Ngayon, ano ba talaga, may contradiction ba si Apostol Pablo sa salita ng Biblia? Ito po ang unang tanong, ano? Una, gusto ko pong banggitin ito na ang Romans 6:14 ay isang verse. Pero pag tiningnan mo ang before and after that, itinutukoy niya a law of sin. Hindi po mm, law of God, no? Sa Book of Romans po, merong 7 laws. May 7 batas. Pitong klasing batas na binabanggit. Law of works, no? Romans 3:27. Na kakontra niya o kalaban niya yung law of faith. Kino-contrast sila sa Romans 3:27, pinagko-compare sila ni Apostol Pablo, law of works saka law of faith. Yan din ang basis ng Ephesians 2:8 and 9, no? And 10. Yan, law of works and law of faith, no? Pangatlo is law of mind. Romans 7:23. Na sabi niya, nakikipag-away daw ang law of mind sa law of sin. Yan, no? So pang-apat na law, no? So may law of works, may law of faith, magkaaway yon, ang law of mind versus law of sin. So yun ang apat, ano? Ngayon, sa Romans 7:25, merong law of God. So alam natin yan na may law of God, no? Tapos, number 6, law of the spirit of life. Romans 8:2, no? Tapos, ang pangpito, law of the Jews. Romans 7:1. Ito yung mga oral law, ito yung Talmudic law, ito yung mga traditions, no? ng mga Jews. So, 7 law. Hindi po, pag binanggit na isang law, you're no longer under the law, hindi po ito patungkol sa law of God. Pag tiningnan mo yung verse na yon, Romans 6:14, before and after, tingnan natin ang context. Ang sinasabi ni Paul, you're no longer under the law of sin.
Yeah. So intindihin natin yan, ano? So yun ang unang gusto kong sabihin. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, pagdating niya ng Romans 6:16, tsaka Romans 18, sabi niya, know ye not that to whom you yield yourself as servants to obey, o Tagalogin ko, alam nyo ba, o hindi nyo ba alam, na kung sino ang ibinibigay nyo ang sarili nyo na maging alipin na para sundin, ay ikaw ay alipin kung sino ang sinusunod mo. Kung, kung yung kasalanan na patungo sa kamatayan o yung pagsunod sa kautusan ng Panginoon na patungo sa righteousness. Ngayon, dahil tayo daw ay iniligtas na sa o ipinakawalan na sa sin, ibig sabihin, we are no longer under the law of sin, no? Dahil tayo ay naging mga alipin na ng righteousness. So yun yun, ano? So intindihin po natin yon, yung context na yon, na hindi po ang ibig sabihin ni Apostol Pablo ay hindi na tayo under the law of God. Mali po yun, no? So yan, no? I just want to make sure na naintindihan natin yan. Ngayon, gusto kong ipakita dito, no? Na merong mga rewards ang mga pagsunod. Inuna ng Panginoon, pag ikaw sumunod, ito ang ibibigay ko sa iyo, sabi niya. So sabi na, ito makikita natin to sa Leviticus 26, chapter 3, ano, Leviticus 26:3 to 46, no? Sabi niya rito, kapag daw tayo ay naglakad sa kanyang mga palatuntunan at tayo ay sinunod natin ang kanyang mga batas at ginagawa natin to, bibigyan daw niya tayo ng ulan sa tamang panahon. So kasi pag ang ulan maling panahon, bumabaha eh. Bumabaha, nalulunod, no? Dapat sa tamang panahon, no? Tapos, ang mga lupa daw ay ito'y magbubunga ng madami, no? Pati mga punong kahoy, magbubunga sila. Yun ang una, no? So pagkain. Pangalawa, sabi niya, yung ano raw natin, lalagyanan daw natin, ay talagang, kumbaga, magkakaroon ng yung luma, no? Tapos parating na yung bago, kailangan mo nang alisin yung luma kasi yung dami na naman parating. Ibig sabihin, sobra-sobra ang ating blessing, no? So, anong ibig sabihin nito in the context ng ano, no? Alam mo yung law of supply and demand, Sister Deb, di ba? Mm. Mga kapatid, mga kaibigan. Economics. Kapag maraming supply, mababa presyo. Mababa ang presyo. Kasi Low ang demand. Low din ang oh, demand. maraming, yung tao, ito lang ang kailangan, pero sobra so bababa ang presyo. Ah. Kaya mataas ang presyo dahil may problema. Oh. So, may kakulangan, no? Yan ang tapos ang pangatlo na ibibigay kapayapaan. Una, sabi sa atin, di ba? Bibigyan ng increase ang mga ano, yung may bunga, may ano, may yield yung ano natin, yung mga punong kahoy, mga land natin. Tapos madami daw tayong yung pangalawang blessing, yung hindi nabubulok, yung meron ka, may parating na naman na bago. Yan ang pangalawa. Mm. Pangatlo, kapayapaan. Sabi niya, bibigyan ko ng kapayapaan ng inyong lugar. Pwede kayong humiga nang wala kayong kinakatakutan. Walang mga So, wild mahimbing ang animal, tulog. mahimbing ang tulog mo, walang mananakit sa iyo Alalahanin. kahit wild animal. Wala. So, talagang maano ka, yung napakapayapa, Mapayapa. kapayapa, oh. Tapos sabi niya, kung magkaroon man kayo ng kaaway, kayo hahabulin yung kaaway nyo, tatakot sa inyo, tatakbo. Tatakbo, ibig sabihin, hindi sila pwedeng, hindi ka matatakot kundi sila takot sa iyo, no? O kaya, kung mas marami sila, nag-iisa ka, hindi Kaya pa rin, problema. tatakbo pa rin sila. Oh. Kaya silang Kaya ang talunin. lima daw nila, ang lima ng sumusunod, Kenta, ay patatakbuhin ang 100. um, Tapos kapag ang 100 daw, 10,000 ang patatakbuhin. Oh, so ganun. Kung maalala natin si King David, merong kanta kay King David eh. Bago siya naging king actually, sabi niya, si King Saul daw
can kill a Mm. thousand. Pero si David daw can kill 10,000. Kaya nagsiselos si ano eh, si Saul. Oo. Sa isang battle, kaya ni David pumatay ng 10,000. Mag-isa lang siya. So, ganun, ganun kadami, ano? Kayang-kaya niya. Anyways, um, yun ang sabi ng Panginoon, ano? Dahil si David sumusunod sa utos ng Panginoon, eh. Tapos sabi niya, igagalang ko kayo. Biruin mo, ang Panginoon, irerespetuhin niya ang kung anong ano natin, pagiging tayo, rerespetuhin niya tayo. Kung anong kailangan natin, bibigyan ng anak, payayamanin tayo, i-establish ang covenant, yun eh. Yun ang gagawin niya. Hindi niya tayo aabalahin, no? Basta sumusunod tayo sa utos niya. Ang pang-anim, kinakain mo na yung luma, may parating na naman na bago. Talagang hindi na uubos, ano? Laging ano. Tapos sabi niya, titira ako sa inyo. Yung sabi niya, hindi ko kayo kamumuhian. At ako'y maglalakad sa gitna ninyo. Ako ay inyong magiging Panginoon at kayo magiging tao ko. Isipin mo yun. Ang Panginoon, sino ba ang Panginoon, di ba? Siya yung may created ng lahat. Kaya, ang mga angels, Sister Deb, nagtataka eh. Nagtatanong sila, what is a man that you are mindful of him? The son of man that you care for him. You made him a little lower than the angel, but you raised him up, you know. So, ang mga angels nagtataka, wala namang, walang ka-power ang tao. Halos one-third ng, halos one-third ng panahon tulog. Mm. Diba? Ang ikli ng buhay, ang hina. Ang mga angel, hindi natutulog, malalakas, mabibilis. Walang thousands of years ng kanilang mga buhay. Tayo, pero ang Panginoon, Mm. tayo ang favor niya nasa atin. Kaya nagtataka sila, no? Ang mga angel masunurin pa. Hindi katulad sa tao, titigas ng ulo, no? So kaya nagiging abusado. Kaya ang Panginoon sinabi niya, huwag kayo masyadong assuming kasi pagka hindi niyo sinunod ang kautusan, may kalalagyan kayo. Ito ngayon ang kalalagyan, no? Ito nakalagay ito sa Leviticus 26:14 to 15. Sabi niya, kapag hindi kayo nakinig sa akin, sabi niya, at hindi niyo ginawa itong mga kautusan ko, at kayo niyo, inano niya, kinainisan ninyo ang aking mga batas, o kinamumuhian ninyo ang aking mga utos, at ayaw niyong gawin ang aking mga kautusan, at sinira niyo ang ating usapan, ang ating covenant, no? Remember, ito makinig po tayo mga kapatid, mga kaibigan. Noong tinanggap mo ang Panginoon bilang sarili mong Panginoon at tagapagligtas, you're making a covenant. Ikaw, Panginoon, ay magiging Panginoon ko. Pero hindi mo naman sinusunod ang kanyang utos. So, brinake mo kaagad yung covenant na yun. Kaya tatamaan ka talaga nito. Ang sabi So, na, I will, ibig sabihin, ha? wag mo asahan na gagawin ng Panginoon yung pangako niya kung hindi mo naman sinusunod yung kanyang utos. May gagawin siyang pangako. Yung pangakong parurusahan niya, yung mga taong hindi sumusunod Mm. sa kanya. So, may Oo. pangako pa rin. May pangako pa rin yun. Gagawin pa rin niya, pero pangakong medyo may kalalagyan yung tao, which is nakakatakot, ano? Sabi niya, I will appoint over you terror. Yung mga terrorist, consumption, burning, ague, and they shall consume your eyes, cause sorrow to your heart. Magkakaroon tayo ng heartaches. Tapos ito'y lahat daw ng ginagawa natin napupunta lang sa wala. Nararamdaman po ba natin yun na Yeah. minsan may Naranasan ko narinig rin ako yung eh. Brad. Parang sasabihin, Kahit, lahat ng kahit ginawa anong ko kayod napupunta mo. lang sa wala. Isipin mo yan, ano? So yun, kasi may hindi po tayo ginawa, no? Napunta lang sa wala. Um, Tapos, yung mga kaaway natin, kung sino pa yung kaaway natin, sila pa yung nakinabang talaga. Di ba? Yun. Pupunta sa kanila yung ano Pag mo, hindi tayo mga sumusunod. benefits mo. Oo. Pangalawa,
Sabi ng Panginoon, I will set my face against you. Ako mismo kalaban nyo. Kaya actually, Sister Deb, ang covenant of peace, yan yung tinatawag na covenant of peace, yan ang salvation. Kapag ang Panginoon hindi mo kaaway. Kasi dalawa lang yung Panginoon lang makakaaway mo eh. Pagka nasa Panginoon ka, ang kaaway mo, yung kaaway ng Panginoon. Pero, greater is He who is in us than He who is in the world. Pero kapag ka bumaliktad ka, ang kaaway mo ngayon yung Panginoon. Greater is He who is your enemy than He who is in the world. Di ba? Mm. So, yun ang medyo Yes. kabahan tayo, no? Huwag tayong kumampi sa kabila, no? Sabi niya, I will Opo. set my face against you. At papatayin ka ng mga kaaway mo. Yung lahat ng namumuhi sa'yo, sila ang magiging boss mo. At ikaw ay tatakbo kahit wala namang naghahabol sa'yo. Verse 17 yan. Tapos, kapag hindi ka pa rin daw nakinig, ipaparusahan ka ng Panginoon 7 times. Verse 18. Ito po yung law ng Panginoon, no? Sa yung tinatawag na law of restitution, biblical restitution. Kapag hindi mo sinasadya na naka-damage ka or what, ibabalik mo 20%. Ibabalik mo yung actual item saka 20%. Pero kapag ninakaw mo, times 4. Kapag nag-repent ka, katulad nung kay Nicodemus, sabi ni Nicodemus, kapag may dinaya ako, um, tawag dito, 4 times babayaran ko. Kasi yun ang nakalagay sa Torah. No? Pero kapag hindi mo talaga ito ginawa, 7 times kukunin sa'yo ng Panginoon. So, kaya ito, 7 times, sabi niya, parurusahan kita sa sin mo 7 times. Sabi niya, no? Number 4, sa verse 19, sabi niya, I will break your pride. I will break the pride of your power. Yung yabang mo, babaliin ko yan. Sabi niya. Tapos gagawin kong parang bakal yung langit. Ibig sabihin, talagang mainit. Parang kang nasa, ano, nasa bakal ng langit, tapos ang ilalim mo, bakal din. So para ka nasa kawali. Di ba? Wala kang pupuntahan. Matigas yung lupa, tapos walang ulan, no? Hindi siya soft, Mm. no? Tapos sabi niya, ang strength mo ay mapupunta lang sa wala. Tapos yung lupa mo, walang ibibigay sa iyo na bunga. Maski yung mga puno matutuyot. Grabe oh, di ba? Nasa verse 20 yan. Tapos sabi niya, kapag ka ikaw ay lumakad contrary sa akin, ibig sabihin, itong lakad ng Panginoon, ikaw kontra. Oh, pag sinabing, Sabat tayo, sabi ng Panginoon, hindi, ibang araw tayo. Kontra ka eh. Ito yung mga appointed feast ng Panginoon. Ito Passover, unleavened bread, first fruit, Pentecost, Feast of Trumpet, yung Day of Atonement, Sukkot. Ikaw naman, Christmas, New Year, Valentine's Day, Mother's Day, Easter, yung piyesta, kontra eh. Di ba? So, meron ka pang nalalamang All Souls Day, All Saints Day, Halloween, kontra lahat. Easter. Di ba? Kontra eh. So, paano, di ba? Sabi niya, if you walk contrary to me, hindi kita pakikinggan. Sabi niya, at I will bring 7 times more plagues according to your sin. 7 times daw, parurusahan na naman. Kaya patong-patong na yung ano eh. Tapos sabi niya, padadala ko ng wild beast sa'yo, nananakawin sa iyo mga anak mo, i-destroy ang cattle, at kukonti na lang yung numbers nyo. Ang highway nyo will be desolate, halos wala ng tao. Tapos kapag hindi ka pa rin daw nag-reform, ayaw mo pa rin magbago, at lumalakad ka pa rin contrary sa lakad ng Panginoon. 7 times na naman, parurusahan ulit. Verse 23 to 24. Hindi lang doble, yung sabi doon, doblehin ko. Ang sabi ng Panginoon, 7 times. Yung na 7 times na, 7 times niya yung na 7 times na. So,
exponential. Pag ganun talaga. Sabi niya, I will bring sword upon you. Ibig sabihin talagang papatayin, no? Yung lahat ng ano mga mga pestilence, no? Talagang lahat na lang ng kaparusahan mararanasan, no? Um, Tapos sabi niya, kapag ka nag-bake ka ng bread, yung mga babae na nag-break, isang oven, halos walang makain. Hindi man lang masasatisfy, no? Tapos, eto ngayon ang masakit dito. Kakainin mo yung laman ng inyong mga anak. Nangyari na to nung panahon nila Elisha, Sister Deb, no? At Mm. may mga instances din throughout history na nangyari na rin ito, no? Ah, Isipin mo, anak anak mo kakainin mo, no? Tapos sabi niya, i-destroy ko yung mga high places ninyo, yung mga lugar na kung saan kayo nag-iipon-ipon, no? Dahil sa mga idols ninyo. Kamumuhian ko kayo, sabi niya. Tapos yung mga cities ninyo, ang 14, ang mga lugar ninyo, wala, hindi ko pakikinggan yung mga sambahan nyo, bahay-sambahan nyo, sabi niya. Verse 31. Dadaling ko ang inyong lupain ng desolate, maging talagang wala na. Tigang, no? Ang mga kalaban nyo ang titira sa inyo. Ganang nangyari ito sa Israel, Sister Deb, for 2,000 years. No? Mm. Um, Kaya ang desert, di ba doon ngayon, desert talaga. Kasi talagang tigang talaga. Literal. Pero ngayon, na sumusunod na ulit sila sa commandments, ang Israel lang, Sister Deb, ang green sa Middle East. Kaya Middle East. meron sila rong ano meron silang would you believe meron silang ano ron na banana, meron silang pinya, Pati rice, may rice sila. Kompleto. nakaproduce na sila. Oh, yung mga tropical dun pa talaga na ano na meron sila. Tapos sabi dito, dahil nga sa hindi nila sinusunod yung Sabbath ng lupain, yung Shemitah, pinalaya sila, palalayasin ko kayo, sabi ng Panginoon. Ginawa na niya ito. Actually, ginawa niya ito sa sa yung 10 tribes of Israel, yung Northern Kingdom, at hanggat hindi na nga nakabalik, ano. Tapos ginawa din ito sa Southern Kingdom, yung House of Judah o Tribe of Judah for 70 years. Tapos bumalik sila, nagbagong buhay, pero naging sutil ulit 2,000 years. 2,000 years, no? Talagang naging ano yung lupa, hindi na inaararo, no? Wala na. So, talagang yung lugar na yun naging ano naging lugar ng patayan. Talagang ano. Kaya hanggang ngayon makikita mo yun. Hanggang ngayon patayan ng patayan doon sa area na yun. Talagang walang humpay, no? Ang reason ng punishment, Sister Deb, dahil hindi nila ikinamumuhian nila yung mga utos ng Panginoon. Yung kanilang mga puso ayaw sa commandments. Done away Kontra with that. palagi sa Panginoon. Done away with na raw. Ayaw na nila. Ayaw nila. Dito, we're free. Sabi niya. So, pag sinabi mo, hindi, di ba, ang word of God does not change. Yeah. Pero, binago na. Does not change, pero binago na. No? So, yan ang ano, yan ang mga reason. No? Pero, meron ding hope. Sabi niya, hindi ko kayo tuluyang itataboy. No? At hindi ko rin kayo tuluyang kamumuhian, sabi niya. Na hanggang maubos talaga kayo. Pertaining ito sa Israel, ano? Mhm. Para ma-break yung covenant. Kasi mahal niya si Abraham, Isaac, and Jacob. Saka yung mga amain. Na sila yung tinitingnan pa rin ng Panginoon. No? Kaya nagtitira pa rin sila. Ngayon, merong behavior. Ito, madalas na papag-usapan to, Sister Deb, ano? Ano yung dapat gawin ng isang sinner. Repent. Repent. Repent from where? From what? Di ba? Saan siya magsisisi? Huwag ka na ikamanigarilyo, huwag ka nang iinom, huwag ka nang... Tama rin naman na iwasan mo yung bisyo. Pero hindi po yun ang sinasabi ng Biblia. No?
Ang sinasabi ng ng mga nilalabag natin. no, ang inaano ng Biblia is yung dati kontra ka sa commandments o hindi mo ginagawa, dapat ngayon gagawin mo na. Yun ang repentance, ano? So, meron tatlong dapat gawin ang isang repentant sinner ayon sa passage na to, no? Una, dapat daw i-confess ang iniquity at ang kanilang mga trespasses at i-acknowledge na they walk contrary to God. So anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, confess kasi is a compound word yan ng, di ba, yung 1 John 1:9, sabi niya, if you confess your sins, He is faithful He's and just faithful and just, to and He give us forgive from us our our sins. unrighteousness. So, yung confess na yon is homolegeo. Dalawang word yun ng Greek, homo saka logos, homolegeo, no? Homo saka logos. Ang ibig sabihin ng homo, the same, pareho, hindi kontra, pareho. Yung logos is word. Ibig sabihin, dapat kapareho ka ng Word of God. Kung ano sinasabi ng Word of God, ito kasalanan yan, dapat kasalanan yan. Sasabihin mo, ang Sabbath ng Panginoon ay on the seventh day, hindi on the first day or any day. Hindi ganon, ano? Huwag mong kukontra. Pag kinontra mo, hindi confession yon. Hindi homolegeo yon, no? So, ah kapag sinabi niya ito kasalanan to, dapat i-acknowledge natin. Kapag sinabi ng Panginoon, yung Torah niya remains forever, dapat it remains forever. Huwag mong babaguhin, no? That's one. Tapos, i-acknowledge daw na ako, Panginoon, ay lumalakad kontra sa lakad mo. Ikaw, nag-observe ka ng Passover, ng Feast of Unleavened Bread, First Fruit, Pentecost, Feast of Trumpet, Feast of Day of Atonement, sa Sukkot. Ako naman, ang ino-observe ko, Christmas, New Year, Valentine's Day, Easter, Mother's Day, Father's Day, Fiesta, Halloween, All Souls Day, All Saints Day, and lahat na, no? So, kontra. So, i-acknowledge natin yon, no? Pangalawa, dapat daw may humble heart tayo. Huwag na tayong mayabang. Humble heart tayo. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 5, uh, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. So yung mga meek, yan yung mga mapagpakumbaba. Hindi may humble heart sila, no? Pangatlo, acceptance of punishment. Ibig sabihin, wag tanggapin yung punishment. Pag hindi natin tinanggap ang punishment, hindi tayo repentant. Kaya Mm. yung yung tao sa cross, yung kasama ng Panginoong Yeshua na nasa right side niya, talagang lahat ng factors kaya bakit siya naligtas kasi ando doon talaga. Una, sinabi niya, una, inacknowledge niya na makasalanan siya. Tapos, inaccept niya na deserving niya yung punishment. Sabi niya, nung kinukutya siya nung nasa kaliwa, sabi niya, sinabihan siya nung nasa kanan, huwag mo siyang kutyain. Tayo, deserving tayong mamatay. Pero siya wala siyang kasalanan. Tayo, Mm. deserving tayo. Inaccept niya. He deserves it. Niya yung kanyang, with humility, may humble Kaparusahan. na, kinonfess niya, no? Kinonfess niya ang kanyang kasalanan. Itong tatlong component na to, kinonfess niya ang iniquity, sabi niya makasalanan tayo, kaya tayo deserving nito. Showing na may humble heart siya. Yun ang tatlo. Nagrepent siya. Pangalawa, sabi doon sa Bible, if you confess with your mouth that Yeshua is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Tinawag niya ang Panginoong Yeshua as Lord. Sabi niya, Panginoon, kapag ikaw nakarating sa iyong kaharian, Alalahanin mo ako. sana maalala mo man lang ako, sabi niya. Ngayon, kinonfess niya sa mouth niya na si Yeshua ay Lord, Ay, Panginoon. Panginoon. Pangalawa, he believe in his heart that God will raise him from the dead. Paano magre-reign ng isang patay? Di ba? So, naniniwala siya
nabubuhayin. Kung mamatay man si Yeshua at the time, bubuhayin pa rin siya. Kaya naligtas. Kaya sabi ng Panginoong Yeshua, ngayon din, May makakasama kita sa paraiso, sabi niya. may isa pang element doon na ginawa niya, Brad, yung inaccept niya yung punishment. Yes. Inaccept niya Acceptance of punishment. punishment. Oo. I Confess deserve this. niya. I Pero, deserve. Sabi but niya, with yeah, I humble heart. deserve this. With humble heart, tinanggap niya yung punishment. So, ang ganda, di ba? So, yun, ano? Yeah. Um, meron akong dito, ano? Gusto kong banggitin ito yung mga vows, ano? Alam mo yung mga minsan nagde-dedicate ang sarili. Dinededicate ang sarili sa Panginoon, no? Um, merong bayad. May bayad po yan, ano? Mm, Pagka male na 20 years old to 60 years old, 50 shekels of silver. Pag lalaki. Pag babae na 20 to 60 years old, 30 mm, shekels lang. May discount. Ah. Ang lalaki na 5 years old to 20 years old, 20 shekels kapag dinedicate niya ang sarili niya. Ang female na 5 to 20 years old, 10 shekels of silver. No? Kapag ang isang lalaki, baby boy, 1 month old to 5 years old, 5 shekels. Kaya ang redemption of the firstborn, Sister Deb, is 5 shekels. No? mm. Pag babae, 3 shekels may discount. No? Kapag matanda na, lalaki, 60 years old and above, may discount din ang mga seniors. No? 15 shekels of silver. Kapag babae na 60 and above, 10 shekels lang. No? Kapag isang mahirap, kung ano lang kaya niyang ibibigay. Ito po ay minsan lang natin gagawin to kapag dinedicate natin ang sarili natin sa Panginoon. Ano? Okay? Mm. Um, ngayon, may mga sinasabi rin dito, no? Yung animal, na clean animal lang ang pwedeng i-dedicate. Kapag yung unclean animal, dapat either i-redeem, pero pag ni-redeem, dadagdagan mo ng 20% ang value, no? Um, kapag ito Sister Deb, maraming nagkakamali rito yung nagde-dedicate sila ng house nila. House dedication, kapag dinedicate mo ang bahay mo, o kotse mo, o kano man bagay na gamit, ano, hindi na sa'yo yan. Hindi mo na pwedeng gamitin yan. Di ba? Kaya kung Mm. gusto mong may konting pa-blessing, it's called house blessing, hindi house dedication. Blessing. Pag ginamit mo yung house dedication, that now Eh belongs. yung mali din pala, Brad, yung yung dedication ng mga baby except for Pwede the rin yun, may firstborn. bayad din. May bayad din, Sister Deb. Pag Yeah. dinedicate yung baby, pag lalaki, 5 shekels. 5 shekels. Ang equivalent niyan, ang half a shekel is about 5 US dollars. So so ang 1 shekel is about 550 pesos. O, ito si multiply mo by age. Pero one ano lang yan, one time, no? Hindi yan buwan-buwan, hindi yan taon-taon, hindi gano'n, no? It's a one time in a lifetime. Um, so anyways, Once in a lifetime. uh, of course, unless na kunwari, na-dedicate ka na, tapos along the way, napariwara ka na naman, tapos biglang naisip mo, babalik sa Panginoon, dinedicate mo ulit sarili mo, bayad ka ulit. Yun, bayad ka. Okay. It's gonna So, cost you. may chance pa rin bumalik May chance pa rin bumalik kung makakabalik. So yun yun. No? kung Ah, payagan. kung papayagan. Ganon din, ano, yung field, yung lupa, dinededicate ko to sa Panginoon. Ito, gagamitin ko to sa Lord service. Actually, pag dinededicate mo yan, dapat umalis ka na dyan. Hindi na sayad. Kaya kung gusto mong bilhin ulit, bibilin mo ng value plus 20%. Yun, ano? Kaya maging careful po tayo kaya nga sabi ng Panginoon, huwag magbabaw yung mga pangako na pabigla-bigla eh. Kasi baka hindi kaya, tapos nangako ka na sa Panginoon. Ang Panginoon Lalo ka nagkasala. ayaw niya ng ganyan. Ayaw niya ng ganyan. So, Okay.
Yan ano, yan ang mga ano, marami pa mga animals, yung mga bunga ng ano, ng mga puno. Eto Sister Deb, ano? Gusto kong i-emphasize itong isang ito kasi minsan nagkakamali tayo. Alam mo yung Psalms 23. The Lord is my shepherd, Mm. I shall not want. I He shall makes not me lie want. down in green pastures. He leads me to the He quiet lives waters. He restores my soul. He leads me to the path of righteousness for his name's sake. for his name's sake. Even though I walk in the valleys of the shadows of death, I shall fear no evil, for For your thou rod art is with me. Uh, for you are with me. Your rod, and uh, your staff. your staff, they comfort me. Ngayon, ang tanong, paano nagko-comfort ang rod? Di ba? Papaluin ka, nga. Hindi naman nakaka-comfort yung palo. Actually, pag tiningnan mo, ang concept niyan ay ikaw ang napili, no? Pag nagbibilang ang mga shepherd, ah, Ng sheep. tinatouch niya ang sheep niya. Pag tinatouch niya ang sheep niya, pagbilang, tas yung pang 10, yun ang kanyang tithe, no? So, pero kahit hindi niya tithe, tinatouch niya yung mga sheep niya, ibig sabihin it belongs to him. So yung sheep, pag na-touch siya ng rod ng Panginoon o ng shepherd, comforted siya kasi siya um eh, he belongs to the owner, to the shepherd, no? So ganun din 'yon. Yung rod na 'yon. That's one, ano. Another concept of yung your rod and your staff they comfort me is about yung rod of God na nasa presence ng most holy place, no? Ito yung rod of God na ginamit ni Moses, na ah, ginamit ni Aaron din, na ito Ni yung Aaron. nag-bloom, no? So ang nasa Holy of Holies, Sister Deb, no, mga kapatid, mga kaibigan, yung nasa Ark of the Covenant o nasa Mercy Seat. Iisa lang po 'yon, yung Mercy Seat sa Ark of the Mm. Covenant, iisa lang 'yon, no? Ang nasa loob nun ay yung Ten Commandments, yung two tablets of stone, yung ano doon din ang mana. Tapos sa tabi nun, sa labas, ando doon yung original na Torah ni Moses, tsaka yung staff, yung rod of God, Mm. ando doon din. Kasi hindi naman pwedeng ilagay sa loob ng Ark of the Covenant kasi hindi kakasya. Tsaka yung Torah naman, hindi mababasa kung nasa loob, di ba? So, ano doon lang yun. So, nasa labas. As a witness, ano? Yun ang witness. So, knowing ni David na ando doon ang rod of God. Kasi during the time, nasa tabernacle lang yun eh. Wala pa sa temple eh. Sa feeling ni David, it comforts him, no? Kasi ibig sabihin, the presence of God is there. So, Mm. yun po ang mga, yun ang mga ano natin. So, anyways, tsaka yung pag ano ng tithing is gano'n, binibilang yung pang-sampu, o ito, tithe ito, pang-sampu, tithe ito, yan, gano'n. Sa mga bagong panganak na yung mga hindi pa nabibilang, no? Um, so yan ang mga Sister Deb, ano? Yan ang gusto kong i-ano natin na ang mga sumusunod sa Panginoon, merong promise, no? Merong mga blessings na abundant talaga. Wala kang problema sa kabuhayan, Mm. wala kang kaaway, mapayapa lahat ng lupain, lahat healthy, lahat okay dahil sumusunod ka sa Panginoon, ano? Minsan kasi may mga ibang mananampalataya na kapag okay na, nakakalimot na. Tapos tatamaan na naman sila, babalik na naman, no? So balik-balik lang na gano'n. O okay, tas hindi na naman. Pagka okay na naman, makakalimutan na naman, babalik na naman, gano'n, gano'n. So medyo iwasan natin yung cycle na gano'n kasi hindi ka umaandar nun eh. Umandar ka ng 3 steps, 4 na steps, bumalik ka ng 3 steps, halos walang nangyari, no? Walang nangyari. Oo. So, saka wag natin subukan ng Panginoon.
wag natin siyang yung subukan na uubusin natin ang pasensya niya kasi nakakatakot 'yun, ano. So, I hope and pray na meron tayong natutunan sa lesson ngayon, no? Sa parsya. Ngayon, ito yung parsya na puno ng promises at puno rin ng ng warning. Kaya ano Ang ang maganda dito, Brad, kasi siyempre inuulit-ulit natin ang mga weekly Torah portions year-round. So, it's not just a reminder, but also uh, pinapakita sa atin, are we in line up with the Word of God, yung yeah, salita niya? uh, Tayo ba ay naliliko? At pagpapaalala din na pwede pa rin tayong bumalik at yeah, ayusin yung mga dapat ayusin sa ating buhay. yeah, So, and the main conclusion, palaging babalik at babalik tayo sa, I found out, Brad, na ito lang pala ang verse na na ganito yung kapahayagan yeah, na matatagpuan sa Ecclesiastes chapter 12, verse 13. Let us hear the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of men. So, ngayon ko lang na-realize, nung tinahanap ko sa internet yung kapareho niya ng mga verses, yung Ecclesiastes lang talaga ang nagpahayag ng conclusion of the matter for the whole things na sinabi ng Panginoon yeah. Mm. uh, about Torah. Fear God and Keep keep his His commandments, for this is our whole duty. At ito ay nagpapaalala din na kaya tayo niya ng Panginoon na tayo mabuhay sa mundo dahil meron tayong duty na dapat gampanan at ito ay sumunod sa kanyang mga panukala, sa kanyang mga utos upang matamo natin ang kapayapaan, ang kasaganaan at lahat ng mga positive aspects sa buhay na pwede nating matamasa dito sa mundo. Okay, so balik natin kay Brother Richard para sa closing prayer. Tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po Panginoon sa pagkakataong ito na muli kami nakapaglingkod sa inyo. Nawa ay nakapagbigay kami ng opinion regarding sa inyong parsya na ito ay magdudulot ng kaliwanagan sa pag-iisip at pangunawa ng mga makakapakinig at nakapakinig nito. Nawa Panginoon ay pagyamanin ninyo ang inyong mga salita sa puso ng bawat isa at ito ay pagbigay sa amin ng gabay sa aming pang-araw-araw na gawain. Muli, binabalik namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. 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 So patuloy po tayo magpapasalamat sa ating mga listeners at mga followers sa ating Facebook page, Light of Messiah Sorsogon Ministries. At pwede niyo rin po i-follow ang Facebook page ng Light of Messiah Ministries Canada, nila Brother Richard Sison, upang pwede niyo pong makita doon yung kanilang mga services every Sabbath. So, madalas din po ay nagsumusubaybay din po ako doon upang kung hindi ako maka-attend ng wala dito sa lugar ko, dito sa Hawaii, na kung saan pareho ng ating ministry, kaya Sabat ko ay nasa bahay lamang. But then, nakakapag-service din kapag nakaka-attend ako sa services nila Brother Richard sa Light of Messiah Ministries, Canada. And also, patuloy niyo po kami i-follow up at mag-comment po kayo and also give a suggestion kung anong mga nais ng topic na pwede nating italakay dito sa ating radio program. At the same time din po ay patuloy po nating i-enjoy ating Sabat ngayon for the rest of the day. At manalangin po tayo, patuloy natin purihin ang ating Panginoon, hindi lang sa kanyang mga kabutihan, kundi dahil sa kanyang mga utos na nagbibigay sa atin ng kapayapaan, it makes us feel, hindi lang feel safe, kundi totally safe sa lahat ng bagay na pwede nating maranasan. Sa muli, ako po ang inyong lingkod si Sir Debbie Corvelo with Brother Richard Sison na patuloy na bumabati at magpapaalam ng Shabbat Shabbat Shalom. Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.